Yung mga yun ng mga importanteng lugar kumbaga para sa isang politiko na kailangan makuha nila. Kaya nga yung sinasabi, yung nagpanalo talaga kay GMA sa eleksyon. Ay ang Cebu. Mahal na mahal niya Cebu. Naglagay nga siya ng Malacanang doon. Oo nga. Ulitin Talaga, natin. meron ba? Gagalo ka, Prof. Ay, Doc. Oh, ang saya-saya, ano? I am sorry. Ay, tita niya yun! Tita niya yun! Tita mo pala yun, no? Tita, Oh, mga minamahal kong kababayan, I was so anxious to protect my votes. I am sorry. The Pod Network Entertainment. Tapos na-cancel si Mike. Eh di tanongin natin ba't siya na-cancel. Oh. Wala pa rin siyang kawala. Hindi, na-record na natin. Na-record na natin. Tapos ilalabas na natin na-cancel siya. Pangarap lang. Oy, baka naman merong makarinig sa atin at magkaroon ng tulay para kay Michael B. para sa isang. O tsaka yung mga dream guest. Dahil Oo, hindi puro suggest. Sino pa ba? Sino pa ba? Hindi, di ba katulad dati, sila na gumawa ng paraan para, kaso, putang ina itong mga kulpa sa message kung sino-sino lang message ka. yan, na-guest tuloy natin si Nico David. Oo naman. Welcome to the Cool Pals! Episode 766. Exclusive. On Spotify and now in YouTube. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Pem, pem, pem. Parang nawala sa tono, ah. Pem, pem, pem. Parang bumigay. Ba't yan ang pem-pem mo? Kasi may tanong si James na hindi nasagot nung last episode nila, Prop. Yung bakit hindi daw nagpapaingay si si Lenny. Dahil nag-aaway na yung dalawa. So she's the one na kaya. Pero bago yan, meron daw joke si... Ang talino. Ang talino ng she's the one, ha? Oo nga. Bago yan, meron daw joke si Prof. Richard. Hindi yan joke, totoo yan. Alin? Tungkol sa mga Nigerian? Di ba, ulitin mo yung sinabi mong victim sa Nigeria, ganun? The Nigerian Prince. Hindi ko alam mo nakita yan. Hindi ko alam nakita What are you talking about? Brother, in Abuja. There was a hearing in Abuja. Hindi ko alam nakita yung hearing sa Abuja, yung guy na in-investigate siya. About parang confidential funding. Tapos, nung booking na siya, hindi niya masagot. Ay, nagtutulog-tulugan. Biglang nag-epilepsy siya. Nag-epilepsy siya. Tapos, nung nag-gets nung katabi, pare, wala pang 1 minute. 5 lalaking lumapit sa kanya, minekos-mekos siya. Yung isa, minasay sa likod. Yung isa, pinasok yung sa niya. Tapos, nung minamouth-to-mouth na siya, nagalit talaga siya, gumano siya. Kasi kung, get out of my face in Abuja. Galit na galit siya. And then, bigla may lumapit sa kanya, nagbulong siya. Pare, ba't ka gumising? May investigate ka. Tapos sinimatay na naman siya. Tapos nilabas na siya. Pare, sabi ko, buti hindi nakita ng OVP yan. Sayang. Nadami yung mga pasyente nila dyan. Parang Banana Republic, eh. Original siya. Brother, mouth to mouth. Medyo na siya na uutal-utal na siya nung tinatanong na siya. How was the confidential fund used in the Beninging? Naghang. Parang yung kanta niya kanina, biglang nauna yung tono nung next. Yun nga. Bakit hindi nag-iingay ngayon? Kasi parang ito na yung sa mga alliances, di ba? Mauna ka na, na-cancel na ako ng mga dilawan. Kapag nagkakagulo na yung alyansa, medyo meron ng ito na yung tamang pagkakataon kapag para mano yung kalaban. Bakit hindi ngayon ginagawa ng mga dilawan to? Hindi, well, una sa lahat, kailangan nating maintindihan na for many years, diniscredit ang dilawan ng napakaraming puwersa. No? Kasi, so, ang nangyayari ngayon, nagka-calculate. Tsaka, tandaan natin, kung magingay man, mag-ano ba yung tao? Iko-call ba ng tao yung pag-iingay? Yun kasi yung tanong din doon. At tandaan natin na kung people power ang tinatanong natin, yun yung tanong mo kanina, bakit hindi nagpi-people power? Eh, yung people power, 14 na taon pagkatapos i-declare ang martial law, doon lang nangyari.
Kumbaga, parang may right time. Parang ano yan yung pag she's the one nga yung sabi mo, di ba? Pag na-find out mo yung the one, hindi mo siya pinlano, it's just parang nangyayari na lang eh. Spontaneous dapat. Parang yun yung problem dito. Hindi siya pinaplano talaga. Never siyang pinaplano. Pwede ba kaming i-refresh, Sir Xiao, yung assassination ba ni Ninoy ay immediately nangyari ba ang EDSA? Hindi. O gaano katagal ang 2.5 years pa. Around 2.5 years. Ang talagang trigger? kasi ang nagawa lang ng Ninoy Aquino assassination, hindi naman lang, malaking bagay ito, ay yung pagsali ng middle class. Pero kahit araw-araw yung protest, hindi siya nag-escalate into maaw si Marcos. In fact, ang lakas ni Marcos eh. At yung US lang, parang sabi niya, naku, wala nang tiwala yung mga tao kay Marcos. Susuportahan pa ba natin to? So sinabihan si Marcos, magpa-election ka. Si Marcos, nagpa-survey sa SWS. Parang ang nangyari, no, I forgot, hindi naman SWS, pero meron siyang mga tao na nag-survey na ang nangyari ay mananalo pa siya kapag ang eleksyon ay noong 1985. So nagano siya. Snap election. Nag-snap election siya. Hindi siya parang so hindi akala natin noon parang siya nasira yung ulo niya tapos hindi. Alam niya mananalo siya alam niya mananalo siya at least sa Metro Manila. So ang nangyari, nagpa-snap election siya. Yun talaga yung pagkakamali niya. Kung pagkakamali in the sense na pagkakamali sa kanyang panig, yun kasi yung naging parang opening eh. Na tumakbo si Cory Aquino and then nagkaroon ng doubt sa election kasi ang daming violence. And then si Cory Aquino actually, ang plano lang talaga niya, magkaroon ng protesta na noong February 16, 1986 to protest yung nangyari sa kanya sa eleksyon. So parang ako ang nanalo, kaya para patunayan natin sa nanalo tayo, i-boycott nyo yung San Miguel, i-boycott nyo yung Coca-Cola, may withdraw nyo lahat ng pera nyo sa PNB, huwag kayong mag-shop sa Rustans, lahat ng mga tumulong kay Marcos na business, i-boycott nyo. Tapos 10 araw yon. Nakatakdang manumpa si Marcos sa pang-apat niyang termino sa pagkapresidente noong February 25, 1986. So yung February 25 na yon, magkakaroon ng isang so after all the boycott, yung civil disobedience, magkakaroon ng massive strike, transport strike, labor, ibo-boycott ang mga pagpasok sa klase, etc. So yun yung magiging parang hudyat na baka si Marcos i-negotiate na ikaw talaga yung nanalo, let's have a peaceful transition to democracy. Well, of course, wishful thinking yun. Pero promising. Kasi maraming hindi bumibili. Kasi ang doon, bumibili ng mga products. Kasi ang mangyayari sana doon, magkakaroon ng economic meltdown. Kung hindi magkaroon ng sa politika, mapilitan si Marcos na i-negotiate yung transfer. Ang kaso, merong kaakibat yon na military. Among the military men, matagal na silang nagpaplano na ikukudita nila si Marcos kasi nagiging parang hawak na ni Mrs. Marcos yung gobyerno. So, kasi nagkaroon na ng pagkakahati sa palasyo eh. May Ilocano side, may Waray side. So, ang nangyari doon, gustong unahan ni Enrile, magpaplano rin siya ng kudita. Ang nangyari lang talaga doon, parang nagsama yung effort. Dahil nung kukuditahin sana ni Enrile yung palasyo, nabuking sila, may nagchuchu. So, nahuli sila. So, si Enrile have to defend himself. Nagkulong sila sa Capaginaldo, sinamahan siya ni Ramos, doon na nag-call na si Cardinal Sin, si Boots Aquino, punta kayo sa EDSA. So, doon nangyari yung people power. Talagang golden era talagang. Nakita natin. I'll just be comparative, no? In comparative sense, first of all, parang it took 20 years bago medyo. Yes. And it was really a coup d'etat that was backed by popular support. Kasi kung hindi nangyari ang coup d'etat ni Ramos Enrile, and yung US hindi nag-withdraw ng support kay Marcos, at hindi nagkasakit sa Marcos, who knows, baka forever. Jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle. So for me, that brings me to a bigger question kasi nakita natin sa numbers whether ito yung, kamusta yung drone footage sa DDS People Power, di ba? Hindi mo alam kung sino yung nag-uwelga tsaka sino yung Sa carousel. tsaka pumunta para sa sale sa Robinson. Diba? Now, if you look at it, again, I mahal ko ang Pilipinas, naniwala ako sa demokrasya natin, pero feeling ko hindi tayo kasing politically mobilized ng mga ibang comparative democracies. Yung EDSA sobrang delayed na nangyari yan. Correct. Kung titignan mo kay Duterte,
he's the least institutionalized populist. In what sense? Punta ka sa India, si Narendra Modi, meron siyang 20 million strong BJP party behind him. Punta ka sa Turkey, kay Erdogan, he has a million strong AKP party. Punta ka sa maliit na bansa like Hungary, may million strong party si Orban na Fidesz. Si Digong, 6 years ni Digong, kahit nung 90% na approval rating niya, wala pang pandemic yan. Ilang beses natin nakita na nangyari yung meeting, the Avanza level. Wala. And then, kung titignan mo yung opposition, now I'm going to go back to your question. Actually, nakita natin na, and the reason I want to talk about is that yung pink movement was the first time in our lifetime na nakita ko ganun kadaming tao sa Pilipinas. I went to Hong Kong protests. I went to protests around the world. So, I've seen yung million strong. But that was the first time sa Pilipinas ko nakita. And then, nung wala ng elections, uwian na lahat, di ba? Naging vlogger yung isa, nag-fellow yung isa, ganun. Nag-demobilize. So, sometimes inisip ko, baka wala talaga tayong kulang tayo sa kultura ng follow-through, organization, mobilization. So, for instance, some were asking, nakuha nyo ba, di ba may volunteers yung Pink Movement? Libo-libo. Meron ba kayong registry? Meron ba kayong chapters? I don't know. I mean, Bam Aquino told us a different thing, but others are saying, so, feeling ko minsan yung tanong mo, so anong gagawin ng kabila? Meron pa bang kabila? Organize pa ba sila? You know what I'm saying? So ngayon, ang default nga pare is popcorn na lang tayo. Kasi wala tayong panalo dyan eh. Kung magsasite tayo kay BBM laban kay Sara, may logic yan, pero matrillanes ka. Tingnan mo si Trillanes, medyo canceled siya ngayon kasi parang idea is that, akala ko for democracy ka, bakit ka para kay BBM? Kung mag-site ka naman kay Sara, good luck sa EJK, mga ganun. So yung iba, let's just sit it out. Yung iba nawala ng interest. Kaya for me, ang challenge ngayon is Lenny and other opposition leaders, paano nila ibalik yung level of excitement? Because I am sure you guys saw, talagang genuine, lumabas ng tao, hindi hakot yan, ha? Yung mga pumunta sa Pasig, yung mga pumunta sa Ross Boulevard, genuine expression yan. So nasasayangan ako noon. But at the same time, it reminds me of this long culture of biglang excitement, biglang walang follow-through. Biglang excitement. And then yung iba, wala pa nga ganyan. Kahit si Digong. Kaya nga mukhang nakakatawa lang yung Ningas kugon, kumbaga. Pati si Kiboloy nga, ilang bang lumabas para sa kanila. So what we only have lumabas kami noon para sumuporta. Wala rin. Nakulong din. So the only thing we have, last point on this, the only thing we have dito sa Pilipinas is yung tribal base. So you go Davao, yes, maraming lalabas for Digong. You go to Lawag, whatever. Pero yung nationwide mobilize, which goes back to our Ilustrado, di ba? Kahit yung revolution natin sa Espanyol, hindi naman masyado sumama yung Visayas, yung Mindanao, total. So I think we always had this problem of nationwide mobilization organization. At wala tayong real political parties like other countries. Bakit ganun, Yun nga ang susundan ko yun. Tama si Richard doon. Paano ka sasama sa parties? There is mistrust in the parties. Kunwari, halimbawa, Liberal Party. Silang nakikita ko, aside from the left, yung left, yung mga kabataan party list, yung mga yan, yung mga makabayan, yung Liberal Party, sila talaga yung maraming chapters and all, pero parang hindi nagte-take off kasi parang ang dating nga, may mistrust din sa parties dahil ito breeding ground ng trapo supposedly, mga ganun-ganon. So parang number one. Number two, aside from the mistrust sa parties, talagang hindi tayo sa mga ideas hindi tayo nagjo-join forces sa ideas. Kailangan magkaroon ng mukha yung ideya na yon. So halimbawa, napakadali nung EDSA Revolution kasi may may namatay na Ninoy, tapos transfer mo, may Corazon Aquino ka eh. So parang yung Corazon Aquino, ang dali ngayon na may mukha yung demokrasya, human rights, gusto mo ipaglaban, na ang dali rin nating ma-disappoint kasi once na makamali yung leader mo, canceled din yun. Diba? Si Duterte, pinangako niya na dumugo nga, kaya nga marami pa rin sa suporta kasi yun ang pag pinapaalala mo sa kanya sa mga tao yung EJK, pinapaalala mo lang sila bakit gustong-gusto nila yung mga Duterte. So may mga ganyan tayo na dahil panahon ng datu, talagang personalistic. Kaya kapag nakikita mo yung mga nananalo dito sa Pilipinas, yung mga medyo personalistic nga yung dating. Mayor politics yan, mayor. And yung Catholic Messianic, nagsama eh. Kasi Messiah din ang hinahabol natin. Savior. Kaya nga yun yung unique sa Philippines eh. Dahil malayan naman tayo sa nation. Pero yung pag-combine ng Spanish, American retail, and then yung Datu, kaya nga unique talagang Philippines even by Asian Sa standards. Pilipinas ba, sino ang major na nagde-decide para sa Pilipinas pag nagbobotohan? Luzon, Visayas o Mindanao? Magandang tanong. Para kasi sa tatlo yan eh. Diba? NCR. Ibubuot natin yung Batangas NCR. yung pinakamalaking voting vote. Sa Visayas, Cebu. 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 So it's Batangas then Cebu. Obviously, Balance Luzon yung pinakamalakas. Kung baga kuwari, kung tumakbo ko, nakuha ko Visayas at Mindanao,
panalo na ako. Baka nga mas hindi din. baka nga mas effective pa yung mga local parties. Halimbawa sa Cebu, yung party ni Gwendolyn Garcia, napaka-effective Malakas nung ba yun? malakas silang mag-organize. So parang any Or support yung of hukbong this. ni Sara sa Yes. Mindanao noon. Yeah. Exactly. So yung mga yun ng mga importanteng lugar kumbaga para sa isang politiko na kailangan makuha nila. Kaya nga yung sinasabi, yung nagpanalo talaga kay GMA sa eleksyon. Ay, ang Cebu. Mahal na mahal yung Cebu. Naglagay nga siya ng Malacanang doon. Oo nga. Ulitin Talaga, natin. meron ba? Gagalo ka, Prof. Ay, Doc. Oh. Ang saya-saya, ano? Uy, I tita. am sorry. Tita niya yun! Tita niya yun! Tita ko Tita yung mo pala pasensya yun, ko, no? Tita, oh. Mga minamahal kong kababayan, I was so anxious to protect my votes. I am sorry. So importante yan, Cebu. Golden era. Cebu. Pero ang Mindanao, di ba? Parang nag-ano rin sila. Pag nakuha niyo yung Mindanao, nako. Pero Ayan, Cebu, Oo, ang dito mo Cebu, gawin sa Mindanao. Oy, wag Cebu. niyong kalimutan, Solid North. Kami ang Oo. pinaka-importante, syempre. Totoo ba yun? Yeah, it's block. Obviously, the biggest voting is talaga Luzon eh. Maliit pang Mindanao. But it's a matter of consolidating. Digong was able to consolidate Solid South. There was no Solid South until Duterte came along. So parang Visayas, Mindanao. Kaya nga noong 2019, Tsaka yung Mindanao representation eh. Yun nakatulong. under-representation. So may grievance talaga sila. Kaya sabi ko ngayon, any next Filipino politician should know how to appeal to Mindanao. Even if hindi ka taga Mindanao. So siguro kung ikaw Tulfo, Chabacano yung background mo, you play the Zambonga card a little bit, right? If you're Lenny, baka you need a running mate na medyo may Mindanao connection. So one thing I'm glad about Duterte, at least few things that is at least tinutukan na natin yung Mindanao aspect. Kasi talaga yung mga kapatid natin dyan, whether Muslim or Christian or Lumad, talaga they feel they have been neglected by the rest of the country. But ang katotohanan naman kasi guys, if you look at the numbers, sa sobrang trapo warlord yung mga politicians Exactly. dyan, tayo actually nagsasubsidize ng Mindanao. Alam mo ba, Exactly. yung niraise natin revenues dito, ang laking chunk na pupunta sa ibang probinsya, including Davao, dahil their own governments, local governments cannot raise enough money. Dahil napaka-corrupt nila, napaka-warlord nila. Ito yung pinapaalala natin sa mga cool pals, ano? Nag-aaway-away tayo tungkol sa mga presidente, senador, national figures. Pero ang magmamatter talaga sa buhay natin, sa kaginhawaan natin, yung local leaders. Kasi, tandaan nyo mabuti, okay, exhibit number 1, Mayor Duterte. Kahit na hindi magaling ang presidente, pag magaling ang mayor mo, uunlad ng bayan mo. Kahit napagaling ng presidente kung kabobo yung totoong kabobo hindi yung cool pals sa kabobo Kung totoong kabobo ang local government mo, walang mangyayari sa inyo. So kaya kailangan yung mga hindi lang parang 'di ba yung local leaders minsan pinipili mo na lang doon sa binigay sa na na sample ballot, 'di ba? Kasi hindi mo naman kilala silang lahat. Pero yun dapat ang binubusisi. Nabanggit mo kanina, Prof. Richard. Bitag. Si Duterte, Bitag. Si Duterte, wala yung follow through ni Duterte mahina. Na sinasabi mo yung katulad nung sa ibang bansa, marami yung followers. Sorry for cutting you there. Actually, meron plano na gumawa ng ganyan si Duterte. Ang tawag doon yung kilusan para sa pagbabago. Ginagawa ng dati niyang campaign manager, but sabi daw nila Bongo at iba, wag mong gawin yan. Kasi kung gagawa ka ng DDS movement, ang babanggan mo lahat ng mga trapos na ayaw mawala yung voting bank nila at voting block nila. So 2016-17 yun eh. Sa aking palagay, in retrospect, that was a mistake. Feeling Dapat ko ginawa pag niya. gumawa ng DDS chapter, tapos ngayon immobilize sila, nakakatakot yung wala kang panalo dyan. Because I think Duterte was the most charismatic leader we have had. Kasi ang itatanong, Marcos. ang itatanong ko sana, Maverick talaga. Maverick. Sobrang galing. Yung super majority niya eh, organization. bagay din eh, no? Galing. At saka yung mga, naalala mo yung paano na tumakbo si Digong, lahat ng mga tricycle driver, participatory, yung kanyang Kahit ano. mga nahuli niya, kahit mga nahuli, meron. pati ako meron din eh. Mga nahuli, may Diba? Bolero ID. yung level of investment na nafe-feel mo sa campaign niya is unprecedented. No offense to all the other iba talaga eh. So, kung natuloy lang niya yung plano na yan, yung kilusan na yan, ngayon yari yung kalaban nila. They could bully anyone. Yun sana yung itatanong ko kanina na baka naman, ito devil's advocate lang, baka naman hindi talaga intention ni Duterte na magkaroon ng ganong malakas na following, na follow through. Gusto lang niya talagang, yung alam mo yung sinasabi niya na gusto lang niya talagang mag-serve sa people. At patayin ng mga adik. Yeah. Galing Patayin ng mga adik. Do not destroy my country. I will destroy you.
Shut up. Pipirmahan ko yan, sasampalin ko siya. Itong nangyayari, sus! itong nangyayari between Duterte and Trillanes, what is, ano tong ginagawa? Is Trillanes working by, individually? Siya lang ba yan? O is he... Well, ganito. Going back to Duterte, I think it's a mistake to think that people have like a blueprint na 100% once they're in office. I think si Duterte stumbled into power. I think part of that was experimental. Right. Part of that was luck, but part of that was also desperation. If you talk to some of the Davao people, sabi nila sa akin, actually, ang takot ng mga Dutertes nung 2014-15 is, pag mag-retire si Digong, yariin sila nung kabila. Ayun na, mga Nograles, among other things. So actually, Digong needed to win pala. And then nakachamba like, oh my God, nanalo pala tayo. So I think he was improvising. And then put yourself in the shoes of Digong. Mayor ka ng isang syudad na magaling, maganda, but not a national capital. And then suddenly nasa Forbes 100 ka na. Suddenly tinatawagan ka ng foreign minister ng North Korea. Suddenly si Trump ay hinahak ka. I think there was a time na suddenly he's becoming megalomaniac na, di ba? And then yung popularity na. So I think a lot of that was improvisational. At wala so meron siyang bongo pero wala siyang yung chief ideologue na talagang mag-organize ng long-term vision for the next 20 years. So, Wala siyang Mein Kampf. Wala siyang the Goebbels. Goebbels, yeah, if I can put it that way. Wala siyang Goebbels. Yun nga ang long-term na advocacy niya, yung federalism, binitawan niya rin eh. Kagad, diba? Sabi niya, maraming problema ang bayan, di ba? Sabi niya. Pati peace process din, binitawan niya. Nagalit ang militar. Nung nagboboto na yung right, di ba? But I'll tell you one more thing, Actually, I mentioned this also before. If not for the Armed Forces of the Philippines, 2017 pa lang tapos ng democracy natin kasi ang plano niya nationwide martial law na. And takot lahat ng senador, lahat ng congressman sa kanya. Ang nag-no sa kanya is Secretary Lorenzana and General Anyo. Sabi niya, sir, we cannot support. And who they met? Lenny. They met Lenny in Makati, and then they made a joint statement press conference. I remember that day, I think October 2017, if I'm not mistaken. That saved the day, pare. If that didn't happen, if go lang si Lorenzana and all, tapos na tayo. And then I texted Lorenzana because I wrote a piece for New York Times, not Duterte's Army. Same page kami ni Bernie Sanders sa New York Times. And doon, I got quote from Secretary Lorenzana, and he said, we were in PMA when the EDSA and all, we're about to happen. We learned our lesson. Ayaw na namin ma-politicize. Kasi the last time pumasok ang military sa politika, nayari tayo lahat, nasira yung institution. So, we came very close. So sometimes actually, the fact that Dutertes are in trouble right now, that was not a given. Kaya nga feeling ko, nahihirapan din ang mga Dutertes na tanggapin na hindi na sila. Kasi parang silang pinaka-pogi, pinaka-crush ng bayan, di ba? Like few years ago. Kapit na lang They ito. have it all. They had it all eh. And then talagang nayari sila ng mga Marcos. yung people power sa EDSA nung yung unang people power, ang parang impression sa akin nung kinikwento mo, Sergio, parang may nagma-mastermind ng lahat ng ito. Ano ba ito? Okay. Planado ba ito lahat? O katulad kasi nung sinabi mo, may boycott, may o may malawakang rally at the Feb 25. Pero yung ano ba to? Planado or put into places lang ang lahat ng bagay? Ang gandang tanong kasi, yung planado, yung boycott at saka yung mass mobilization. Yung planado, yung kudeta. Nag-fail ang kudeta. Hindi pa tapos yung boycott. Pero nangyari doon, nung nanindigan na si Enrile at Ramos, sa totoo lang, takot din sila sa buhay nila eh. 'Di ba? Kaya nga tinawagan nila si Cardinal Sin, saka si Boots Aquino, baka naman pwede nyo kaming tulungan. Tawagin nyo yung tao. Yun yung spontaneous. Kasi hindi rin naman nila in-expect na sobrang dami yung pupunta eh. Kaso, ang theory ko talaga doon, hinanda na sila ng boycott. May boycott na nangyayari. Kaya nga si Cory ang tinatawag na pangalan nung panahon na yon. Pero yung sasabihin mo na dinedirect ito ng CIA, may mga operatives sila na nandyan na they were hindi helping eh. They were really more of monitoring nga eh. Hindi nga sila nag-help. Sila eh. Actually, the US was split. The State Department. So we have documents that classified yun. So the State Department, the ambassador,
Sabi niya, wala na to si Marcos. May sakit na yan, laos na yan. Let's just work transition. Pero CIA ang ayaw. Kasi takot ng CIA is yung mga komunista NPA mag-take over. Correct. So, akala ng tao, parati may Illuminati dyan. Pati yung mga Illuminati nag-aaway rin yung CIA. Actually, the best way to understand is manood kayo ng Sicario. Yung movie na Sicario, nakita mo, kaaway ang DEA nung CIA, tapos yung isa nasa Colombian drug lord, yung isa sa Sinaloa. Actually, in reality, ganun na. Even Narcos, nakita niyo, di ba? Nagkukumpul-kumpul. It's Game of Thrones. There's no permanent coalitions. It's a constant game. And then, by some chance, parang siyang Rubik's Cube, di ba? Pag nag-match lahat ng kulay, that's where you have revolution. Kaya very rare ang revolution Kasi very rare you perfectly get all coming together. Because everyone is jockeying for their own influence and all. And we are saying this based on the classified documents, etc. Hindi ito yung haka-haka lang. Pero syempre, kung ayaw mo ng complexity, isipin mo siguro may Illuminati, ganun. In fact, biology explains that human beings have a tendency to think everything is predestined. Bata pa lang there's a may higher being or I'm not saying conspiracies don't exist. They exist. But the problem with conspiracy theory is that it tries to simplify something that actually is just perfect storm. Minsan nagsama-samang lahat. Kaya ang hirap i-replicate ang revolutions because so many parts have to come. So always keep in mind the Rubik's Cube. That's the best metaphor to understand how social upheavals happen. It's very, very difficult to have So, it. kaya ang hindi kino-consider lagi sa mga ganyan, yung pasya ng bayan. Lagi tayong tumitingin sa yung power, sino yung powerful, sino yung pwedeng mag-invest sa ganito. Pero kasi kung ayaw ng bayang patulan, hindi talaga nila papatulan. Dalawa yan Dalawa yung sa palagay ko na crucial Isa yung military, tapos yung bayan. Kasi pwedeng military lang ang gumalaw tulad nung nangyari kay Trillanes. Hindi gumalaw ang bayan, nag-fail sila. Ang bayan, minsan sila yung gumagana, di tulad ng panahon ni Gloria. Yung last year si Gloria, ang dami ng protests nun Pero hindi gumagalaw yung military. Di ba? Yung muntik na sila, yung 2006. Yung February 25, 2006, yung kudeta na yon. Kasi, yung umalis yung mga kabinete niya, yung ba yung nag-mass resign? Hindi. Merong earlier yon, di ba? Yun, diba? Tapos, yung may nangyari pa yung anong tawag dito? Yung nakalimutan ko yung pangalan. Hindi, dito sa siege ng Marines. Marine stand-up ang tawag. Yung Marine stand-up. Yun. Si Kerubin, Angel Kerubin yung isa sa doon na nanindigan talaga siya. May billboard. Correct. So yun yung mga kapag wala yung military at wala yung tao, yun I think yung sangkap na Uy, gagi. Sumaya ako dun sa hybrid na kotse, yung pwedeng gasolina, tsaka pwede rin yung electric. Ha? Kaso nahilo ko sa loob. Ayoko nung amoy. Huwag ka mag-alala, meron din kaming hybrid dito. Ha? Parang iba yung binibenta mo Ito na ang Hindi pwede yan. Hindi man hybrid yun. Hindi pala. Hydro yun. Ito pala. Ito, may hybrid din tayo dito, ang Tai Chi Liniment Cool Stick. Tai Chi Cool Stick. Hybrid din to, parang yung coaching na sakyan mo kasi ito, inhaler, saka liniment. Meron din ako niyan, kulay green lang pare-parehas tayo. Alam mo kung bakit hybrid to? Kasi pag binuksan mo yung ilalim, may bulita siya. Roll-on. Roll-on. Liniment. Liniment roll. Yung ibabaw, Yung ibabaw, Inhaler. Ay! Tingnan mo. So, hindi lang pala kotse ang hybrid. Pwede na rin pala. Aray ko, sakit sa mata. Ang tapang. Ang tapang talaga nito. Hindi ka talaga. Grabe. Ang pampatanggal, akin na yung berde yung pantanggal dyan. Oo, berde. Wag, hindi ganyan. Sarap. Mga Tai Chi, inhaler, liniment, 2-in-1. Parang Hindi ka hybrid na mahihilo kotse. sa biyahe. bakit naman hindi gumagalaw ang military ngayon? Ito na. Si Duterte, yun lang laging ginagawa nung 2016 hanggang bago siya mag-retire. Na nililibot niya lahat ng kampo, di ba? Yes. Ito kasi yung nakikita natin ngayon, napaka-professional ng ating military. Yung at least yung professionalism na yung follow the chain of command. Kasi ganito yan Bakit sa palagay ko nung 1986 tama yung people power? Kasi yung konstitusyon nun pro Marcos tagilid kay para kay Marcos yung pabor yung konstitusyon So ang tingin ko talaga sa people power, walang konstitusyon.
kaya nga si Cory ay diktador ng 1 taon habang ginagawa yung konstitusyon. Nung may konstitusyon na at inaprobahan ng 75% ng tao, ang para sa akin, hindi ako for people power unless talagang nandyan na yung mga sangkap. Kailangan gamitin mo yung mga elemento at saka yung mga mekanismo na nandoon sa konstitusyon kung gusto mo nung pagbabago. So yun yung ginagawa ngayon sa impeachment. Itong sinasabi mo yung kampo ng dilaw o pink. Sila ngayon nagsasama-sama, susubukan nila yung proseso ng impeachment na nasa konstitusyon natin. Kasi ang problema talaga, pagka lagi tayong, parang yung nangyayari sa Thailand, Richard, di ba? Lagi tayong people power, doon na yung instability. Kaya nga yung sinasabi nila ni President Cory Aquino noon, yung glory of democracy is in the inauguration. Because if you can peacefully transfer power every 6 years, ibig sabihin, gumagana yung demokrasya mo. Hindi kayo banana republic. So kabado ako nitong nakaraang araw sa totoo lang. Kasi, pag kumilos ang militar dyan, lahat ng kudeta na nangyari sa Pilipinas, puro setback ang ekonomiya. Ang nanalo yung people power, so medyo okay. Tumaas ang ekonomiya natin by GDP nung panahon na yon. Pero yung mga siyam na kudeta after nung panahon ni Cory and then the others na sumunod, talagang laging may epekto sa ekonomiya natin. At tandaan natin, yes, a good economy may not affect the people kasi sabi lang walang trickle down, but a bad economy definitely will really make people poor. Tangina, nag-invest pa naman ako sa Labubu. Pero mahalaga din malaki yung ekonomiya natin yun, ng labubu. Mahalaga yung role ng US also, no? So actually, yung PNP natanggalan ng aid ng US Congress noon. Speaking of Trillanes, actually siyang nag-convince sa US Congress, including si Senator Marco Rubio na susunod na Secretary of State ni Trump 2.0, na wag i-sanction ng AFP dahil yung AFP, ang laki na nakuha niya, $100-200 million a year from US. Di pa kasama yung training sa West Point, di pa kasama yung institutional ties. 90% ng weapon systems natin US originated or NATO grade. So yung US element din ay tumulong dito. In addition to yung sinasabi niya na yun ang tawag dyan, security sector reform. Siguraduhin mo na hindi sila maging tuta lang ng mga presidente. At unfortunately, yun ang nangyari sa kapulisan. Kaya sana sa kapulisan magkakaroon tayo ng strong personalities na lumaban para sa institution nila. So I'm glad there's someone like General Torre now na he never on the record during our interviews criticized Digong. But you could say na medyo may mga patama siya na parang kung illegal talaga yung ginagawa mo, hindi mo masustain talaga yan kasi eventually it will catch up with you. So even yung mga iba sa kapulisan ngayon na medyo pataas na potentially next PNP chief, naintindihan nila kailangan na nila ayusin yung reputation at institution ng kapulisan. Pero yung military, they held it together. But speaking of the military, last point wag natin kalimutan may mga grupo-grupo din. Like si Trillanes is Navy. Matagal na sa military ang malalakas ang army dahil sa insurgency. So may mga politika rin sa loob. That's what I'm saying. Di ako naniniwala sa Illuminati dahil hindi tatagal lang isang Illuminati ng 10 taon dahil may unit team sila. You know what I'm saying? The same way na ang tanong ngayon, sinong una may unit team sa Trump cabinet? Si Elon Musk ba? Si you can never underestimate humans' ability to fight with each other in self-interest. Ang hirap to unify people unless it's kulto na. Ibang usapan. Historical yan. Papasok ang cool pals, di ba? Yun. Unity yan. Historical na yan kasi sa totoo lang, pag tinignan mo yung pagkasilang ng bansa natin, di ba? Magsasama-sama tayo, elite, bayan, yung ibig sabihin, yung mayayaman, mahihirap. Sama-sama, iba-iba sektor, nagrevolusyon tayo. Tapos, nagpatayan din si Bonifacio at si Aguinaldo, di ba? Luna. Tapos, eventually, World War II. Noong World War II, mas naglalaban pa yung mga guerrilla sa isa't isa kaysa sa mga Hapon at Pilipino. Tapos, ano mga guerrilla nag-away nun? Well, marami. Di ba yung, halimbawa, yung Noranians, Bilmanians versus the Markings guerrillas. Mga turfing kasi yan eh. Pagkawari, tapos EDSA Revolution, di ba, nagkaisa yung lahat, left, right. Tapos nung nasa gabinete na sila ni Cory, nag-away-away sila. Yes. Di ba, ganun lang. Ito, yung tama ba, umalis pa yung VP niya nun, di ba? Umalis ba? Si Salvador Laurel, nung after 2 years, 1 year, umano din siya. Nag-about face din siya. Nagmura din yan. Ay, parang... Hindi Baka yun. May nagmura noon. Hindi siya nagmura. Si Teddy Locsin pala yung hindi na Pero si Doy Laurel, yung paghiwalay ba ni Doy Laurel tsaka ni Cory, medyo very bitter yun. Bitter ba yun? Ganito yan eh. Kung titignan natin mga vice presidente,
yung mga vice-presidente natin, yung mga hindi magkakapartido, medyo hindi halimbawa, si Carlos Garcia, nung VP niya si Diosdado Macapagal, hindi sila magkapartido. Hindi niya pinapagawa yung aircon ng opisina, parang ganun. At saka yung kotse niya parang hindi inayos, ganun. Parang pareho kay kay Sara nung pinatayan ng aircon sa Congress. Parang ganun, di ba? Tapos, anong nangyari? Nag-ikot na ngayon yung Diosdado Macapagal. So, nung si Macapagal ang tumakbo, siya ang nanalo. Di ba? Sa nakapag-ikot eh. So, same with, for example, si Fidel Ramos, yan ang friendly sa vice president niya. Kasi hindi sila magkapartido eh. Pero binigyan niya ng juicy position. Chairman of the Presidential Anti-Crime Commission. Di ba? Ang dami niyang tinirang mga kriminal. Pumogi si Erap noon. Tapos si Erap, kay Gloria, nung una, syempre, DSWD yung binigay. Okay naman. Kaso, nung nagka-EDSA 2 na, si Gloria, nag-against na kay Erap. Di ba? Si Gloria po, friendly naman yung mga naging vice-presidente niya sa kanya. Ginggona. Si Ginggona at saka si Noli. Si Pinoy, si Binay. Nung huli na lang si Binay din eh. Pero nung kay Duterte, si Lenny, nung around sometime na, di ba, nawala din siya sa housing. So, nagkakaroon ng ganong friction din, Kasi hindi katulad sa US. Sa US kasi, yung sistema nila, pagka binoto nila yung presidente, kasama yung vice. At yung vice, may trabaho yun. Siya ang Senate President. Hindi siya spare time, kumbaga. Ang question ko dito kay Laurel, kasi siyempre isipin mo si Cory na yan, di ba? Oo. Bakit umalis siya? Di ba? Parang isipin mo ito na yung... Di ba dapat si mukha ng Laurel ang demokrasya. tatakbo? Demokrasya. Pero tandaan natin, historically, mahirap kasi yung si Cory, nahirapan din si Cory. Kasi tandaan natin na si Cory ay, of course, housewife. Asawa ng politiko, anak ng politiko, definitely. May alam sa politika. Pero syempre, this is like, so ang talagang ginawa ni Cory na talagang may legacy niya talaga, yung 1987 Constitution. Yan talaga yung pagbabalik ng democratic space. Pero aminado tayo, kahit kami, nahirapan talaga siya. So yung mga problemang hindi niya natutugunan, dun nagano si Laurel. Parang, may mga hindi ka natutugunan, ganun. So, sumama siya sa opposition. Sinulatan, may sulat si Laurel. Yun yung, i-research niyo yun. Dun nandun lahat yung mga reasons niya. Di ba ang daming coup d'etat, di ba? Pinakamaraming kudeta. 6 ba? Hindi lang yun. 12 pa nga sabi ng iba. Kinukudita sila ng iba't ibang sektor ng militar. At pati yung mga, kasi yan may Enrile Ram, tapos yung mga pro-Marcos nagkukudita din. Within the cabinet yung malala. Kasi, di ba, left and right yung cabinet niya. Ibig sabihin, may mga leftist, tapos may mga iba. Ang nangyari, nag-away-away sa loob. Yun yung mga joker. Yung kaaway yung Pinas. May nagpakamatay nga doon di ba? Wag na lang natin banggitin kasi baka masaktan yung pamilya. Hindi ko alam. Nagbaril. Oh, shit. Kasi yung isa sa mga cabinet secretary, kasi yun na nga, nagkaroon ng marami silang mga, magla-land reform ba, babayaran ba yung utang, lahat ng issue na ito, nag-away-away sila. So, naawa din ako kay President Cory kasi, hindi, It was not that easy for her. It was not easy Back for to her. zero, kumbaga, nag-reset. Oo. Tapos nag-aagawan na yung iba. Tapos nagkaroon pa ng mga kalamidad nung mga last part ng term niya. Yung Lindol tsaka yung Mount Pinatubo. Pero Nag-artist. to be fair, if you look at all countries that went through revolution, sobrang sabog yung bansa for Ganun a na, long while. mas Kasi pa tayo. when powers concentrate in one person and then suddenly wala na yung Wala. tao yan, whether it's after Saddam in Iraq na hindi naman revolution but military, or France after the After revolution. Stalin. Yeah, exactly. So, or Russian Revolution, Chinese Revolution, usually talaga magkakaroon ng power vacuum. So actually, we were lucky enough na yung transition was relatively more stable and hindi dugu-duguan na patayan. Kasi sa ibang bansa, na yan, guillotine na yan. Lahat ng mga dating regime, ilinya mo yan. Pugot Tapos, yan, di ba? Yeah. Di ba the revolution, pag pinatay na niya lahat ng kalaban niya, will devour its own children. Dahil yan yung nangyari sa France, di ba? Jacobins Yung- versus sina. Si Robespierre. Ito namang nangyari ngayon kay BP. How crucial is this impeachment? Merong bang mangyayari kung hindi matuloy yung impeachment? Pag natuloy yung impeachment, are there any, like kuwari, Ikaw, magkakaroon Vincent, ba ng revolusyon? Ano ang Magkakaroon ba palagay ng... mo? Kuwari na, hindi natuloy ito. Kasi ano ba, akbayan ba yun? Nagsama-sama na sila di ba? Oo, Tapos yung pag hindi pati natuloy, makabayan. will this trigger something that will... Ako, first of all, I mean, Kuwari, hindi matuloy ang impeachment. last November, may sinabi si General Bronner na may mga malikot dyan sa military. But later on, they immediately changed tone and said, no, wala yan, mga retired lang yan. So, I won't be surprised actually, baka may mga galawan na nangyari. There's more but I cannot share on the record. So actually, in theory, pwede balikan yung mga ebidensya na yan kasi siguro pinacket yan.
you can actually have grounds for sedition. You know what I'm saying? Like, if Marcos really wants to finish this job, I think there might be just enough evidence there. Diba? Hindi lang kasama yung assassination plot and all of that. But sa pagkaalam ko, solid pa rin yung... kaya andyan pa rin si General Bronner. Diba? Dati papalit-palit pa rin yung mga... So there's some solidity there that I think allows this administration to hold it together. So I'm not very worried about coup d'etat. What I'm more worried about is this US-China thing. Because alam natin saan yung China, saan sila tataya. China has 2 ball games. Either have Duterte's back in power, and it's just one heartbeat away in the case of Sara, or just disrupt the Philippines. So actually, kung magulo lang tayo, that's also good for China. Kasi every time na magkakaroon ng problema sa West Philippine Sea, all China has to do is to support the critics, and then the West Philippine Sea issue will be a partisan issue, no longer a national issue. Diba? Kasi yung isang side, titirahin niya si Marcos no matter what. Kahit tumutulong siya sa bansa, kasi nga, kalaban mo. Diba? Yun I'm saying. Pero ginagawa nila yan, ha? Sumasawsaw sila Exactly, sa issue sumasawsaw para, sila. And there's actually evidence. sa There mga was tao. a study by ASPI, this is an Australian Strategic Policy Institute sa Canberra, kung saan pinakita nila talaga na yung mga, and nakausap ko rin si Jeff D, USEC ng DICT, na-interview nga, on the record din mga to, so this is not marites lang. May ebidensya talaga na, yung, naalala mo yung mga pulveron video na sinasabi ni Marlick, may plano talaga. For some reason, hindi lumabas yan. But something else came out. There was this video kung saan AI generated to. Ang pasahan. Na si BBM ay humihit sa West din. Philippine Sea, ganun. Yeah. And then eventually it got censored kasi NBI and all. Anong video yan? It was a video na AI generated kung saan si BBM is instructing the AFP to trigger war sa West Philippine Sea. And there is a clear evidence that China-based elements, we don't know if it's PLA, intelligence, whatever, were, if not generated it, were reinforcing it. So there's a clear network na makikita mo na beehive ng mga vloggers, kumbaga, and then Chinese elements working together. So as we speak, pare, we are at the front line of a Cold War. Para tayong Berlin noong 1956. Actually, si Sara, meron din siyang AI video na yung nakaupo siya sa Congress, tapos nung tayo niya, inarmalite. And then, why do birds suddenly So close. and then there's also another worrying thing. Nagpadala din dito ng China ng mga ahensya nila. When I say ahensya, I'm not talking about asset. Yung kay Alice ko, parang asset lang yata yun Iba yung asset, yung mga kinukomboy. Like 007 type. So there was this guy na binuking ng military, lumabas sa Rappler few months ago na Zhang yata yung pangalan, who works for the MSS, yung Ministry of Security Services China. So yun parang CIA nila. He used to be based in Washington, D.C. At kunyaring journalist, but actually intel yung work niya. And he was doing that from 2021 to 2024 until na-booking na siya. So that means actually yung mga James Bond ng China ay pumupunta na dito. Ganon tayo ka-importante. Yeah, pero Chinese version. Ako, bigyan mo ko isa po ka. Bigyan mo ko bakteri. O siya o baka. Ako, Isa bakteri. siya pala. Okay na, Pilipino Chero, Cheven. Nagigit. Jero, Cheven. Wata PK. Hopya, may hopya tayo dyan. No, so but what I'm saying is, hindi tayo nag-iisa, if I can put it that way, na talagang may mga bigger forces are at play. Ang tanong naman dito is, hayan ba ng Amerika na bumalik ang mga Dutertes? So the question is, what are the Americans gonna do? Yes. Lalo na si Trump. How is Trump and the Dutertes? I don't know about Trump, but I don't know. No, si Duterte feeling close kay Trump. Buddy, tawag niya sa kapag. As if, you think Trump cares for losers? Like, who you, di ba? And Trump is closer to Imelda. Imelda, Yeah, yes. and then Marcos napaka-loser. Yun yung May tanong ko business kanina. ba ang Marcos at si Trump? Meron daw silang building, di ba? Yung Trump building, I think, was the one that na yun yung isa sa mga na-acquire ni na Imelda nun. Sa Manhattan. Manhattan, Yung yes. medyo the ties that bind. So, walang ng mga Duterte dyan. Tama, si Richard, yung sinasabi niya na parang Cold War, yung hindi kasi na-realize ng marami kasi may isang magandang para sa mga starters, yung isang Johnny Harris video. Ang ganda nung pagpapaliwanag niya kung bakit crucial yung Taiwan, yung nangyayari sa Taiwan. Kasi yung microchip pala ng mundo. Kasi di ba yung Taiwan supposedly province lang naman siya ng China. And in fact, our country, the Philippines and the United States recognize that there's only one China. Pero the United States want to keep the status quo na yung China ay hindi niya sakop yung Taiwan.
Kasi nga, ang microchip pala ng mundo halos ay nanggagaling sa Taiwan. Yung high grade. Yung Yung high grade. pinaka-high grade na ginagamit sa pinaka-sophisticated, 90% is made by TSMC alone. Yun. 90%. So, ang nangyayari ngayon, for example, nagkakaroon ng nagmimilitarize yung mga halimbawa, yung Japan kasi hanggang yung islands pala niyan hanggang Taiwan na halos. Oo. So lahat 'yun meron ng mga Okinawa, halimbawa, may mga na yan, may mga Bases. may mga installations na. Tapos syempre may EDCA pa dito. Oo. Tapos may yung AUKUS pa, 'di ba? Yung Australia, UK, This is in 'di ba? support of Taiwan. US. Yung ginagawa Yun, nila. yung parang ang kinikip nila yung China at bay. Parang ang problema kasi, 'di ba? Ang sinasabi ni sino ba itong si yung parang political scientist na si basta matanda na, no? Ang sabi niya, merong Ching Chong Chay Dadan. Confucius. Wait, hey, Darian, ha? Hindi, merong yung tinatawag na strategic ambiguity o yung ay sinisira nito. Kasi parang ang nangyayari, parang yung China, sinasabi lang naman yan na amin ng Taiwan. Wala naman siyang ginagawa. Pero all this escalation that is happening around by the United States and the allies, baka lang nakakatakot na baka lang talagang tirahin nga. And of course, yung West Philippine Sea kasama dyan sa dyan sa battle na yan. Absolutely, that's true. Yung isa pang dahilan na napakamahalaga tayo sa China is hindi lang dahil sa Iduan sa West Philippines, hindi lang sa EDCA mismo, pero yung lokasyon ng bagong EDCA. Not to mention, and I did a couple of vlogs and all people can check that, we're willing to host yung mga state-of-the-art defense systems ng missile defense systems. Yung isa dyan is, tawag nila Typhoon. Hindi Typhoon. Typhoon, MRC, medium range capability. Ito, kaya niya abutan, pati yung mga missile bases ng China sa south. Kasi ang plano ng China is, kung may giyera sa Taiwan, bago pumasok ang mga Amerikano, dudurugin nila yung mga barko ng, ang tawag dyan, anti-cruise Typhoon missile systems. So we can hit the missiles that they can hit America with. So sobrang mahalaga tayo. Yes. Ang plan ng US is to create a great wall of missile defense systems. Yun. From Japan, Okinawa, to Guam, to Taiwan, to Manila. To Northern Philippines, Cagayan. Pag ginawa nila yan, mahirapan ng China sumugod sa Taiwan. So, kung ikaw China, napakamahalaga ang nangyari sa Pilipinas. Takot na takot ka na itong BBM na to mag-all-in na sa US, maglalagay ng weapon system dyan, hindi mo na masugura ng Taiwan. Mayari sila just like Russia, nagbugbog-sarado sila nung first wave ng attack nila. So, that's why, unfortunately, whether we want it or not, we may not be interested in geopolitics, but it's interested in us. Kaya the Cold War is already here as we speak. Kaya kailangan yung leaders natin magle-level up na talaga. At kailangan talaga mamulat tayo. At yung discourse, yung ginagawa nga ng Kulpas, di ba, putya, nag-ayaman na tayo, di ba? At saka nag-geopolitics. Kasi ito dapat yung mga usapan natin na hindi lang tayo nadadaan doon sa petty politics lang, na parang akala natin ito na yung mahalaga. Pero nagiging tayo, for the longest time naman, siyempre, ang mga superpower, may mga para tayong ploy. Parang ginagawa tayong larangan. Parang yung Vietnam nun, ginawang larangan ng mga superpower. Ito ngayon, nagkakaroon ng ganyan. Kahit wala pang putukan na nangyayari. Si Noam Chomsky pala yung hindi ko maalala kanina. Yung strategic ambiguity na ngayon daw hindi na daw makapagsalita. Napakagaling pa naman na tao. 96. So ano ang kailangan gawin ni Marcos ngayon? Linguist siya. Oo. So parang ang labang Marcos at Duterte ay labang US at China? To a certain degree, yeah. Pero ang point ko is, ang challenge kasi ni BBM is talagang unity pa rin ang challenge. Kailangan talaga natin ng unity, otherwise yayarin tayo ng mga big powers na yan. Kasi, for everything we say, US din may sariling interest yan. May sariling laro din yan. Eventually, they want to impose their will on us, especially if Trump yan. So if we are weak internally, if we're divided, if daming disinformation, fake news, mga nonsense na instability, we will not be in a good position to deal with the superpowers, whether it's US or China. So we have to get our act together. At dito, sana si Marcos Jr. ay medyo maging more Marcos in a good way if possible, meaning medyo more decisive, ganun. Kasi etong Duterte thing is not good for us, to be honest. Destabilizer sa mga Dutertes. Richard, for everything you can say about Digong, I think now they're the destabilizers. Richard, ang question ko, ano kaya yung tamang balance? Kasi parang kung masyado, di ba, hindi. Kasi nimbawa, nagsalita na si Inday Sara ISD, di ba, na ito yung mga, hindi ba parang
parang treason na ang dating Ang dating treason dahil parang pinapa-assassinate kita ganyan. Kahit na yung premise doon sa totoo lang, kung mamamatay ako, di ba? Yes. Pero ang dating kasi doon, again, kung ang action mo naman halimbawa, talagang tirahin mo siya, di ba? Yung volatility of the situation, baka nga may mangyari. Ngayon, kung naman wala siyang gawin, tatahimik nga. Pero parang ang dating, baka weak leader naman ang maging impression sa kanya. Ano kaya yung tamang balance, ano? Ang concern kasi ni Marcos is baka magkaroon ng gulo ulit sa Mindanao, ma-distract tayo sa West Philippines, si Taiwan. Yun ang problema natin. Kaya hindi matino yung military natin na matagal kasi bugbog-sarado tayo sa gulo sa Mindanao. And malas nga siya kasi Duterte's, that's where they're very strong. Yeah. So, one challenge for Marcos is to build ties with BARM, with mga iba-ibang congressman leaders. True. I-isolate niya yung mga Dutertes to Davao so that he can protect Mindanao for that. That will take time, that will take decisiveness, and that will take more Cool Pal episodes for us to discuss that. Abuja. Victim we should not be a victim of any superpower. Well, in the biningging. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nang Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Nakakatakot naman to. Nabitin ako. Nakakatakot naman to. Ano bang... Kasi naging seryoso bigla. Kailangan bang makipagbati ni Marcos sa Duterte? Hindi, at least civil ako. Parang sana parang mag-cool down na muna. Paano Yung sinabi areglo na ang ni Noel, gagawin? di ba? Parang kailangan mag-cool down lang As tingin ko, iba diskarte ng dropout, pre. Iba rin. So, wag natin underestimate yung dropout. Kaya Si nga sila Marcos ba yan? Na naging president. Oo, kasi pag nag-drop Akala ko out, iba diskarte ng sabog kasi iba ka ngayon. Iniisip ko kung dapat itigil na yung mga Quadcom hearings Yun ang iniisip ko Sino ang key person na pwedeng mamagitan in between Marcos and Duterte? Martin Roman. Ay, diba kasi Chiro Gloria. little lady. Si Gloria. Kasi siya naman yung dahilan kung bakit sila nagsama Hindi, si Martin talaga daw. Tingin mo si Martin. Pero si Martin kasi siya player din. The behind the scenes was really Martin daw. Chiro. Yun Kaya lang nga. nagalit si Sarah kay Martin kasi she feel better. Because Martin was the one who really convinced her not to run for Nako. president. Kasalanan nila, di sila tumakbong president. Kasi lakas Oh, well. Grabe. Goodbye, Tayo ang Philippines. kawawa. Eto- Tayo ang kawawa. Siya nag-away na yun. Ang title ng episode na to ay Goodbye, Philippines. Hello, Parang Taiwan. Goodbye Philippines. Taiwan. Parang ano lang yung plapla ba yun? Paputok Love Philippines. Kasi New Year Bang Ito yung New Year Bang kaya Goodbye Philippines ang ating episode ngayon. Beautiful. Yun, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Si Kurt Nayona, Bernard Mendoza, Philip Arcelo, Christine Irish Uy, John Denzel, si Micah Barcelona, Dominic Lindog, Kevin Buenaventura, Greggy Mir Kahusay, Ronaldo Malgapo, Joey Manalo, Ryan Kenneth De Leon, Lloyd Sangalang, Ramiro Sadol, Paul Enrico Paharit, Quenito, Marlon Murillo, James Bond. Si James Bond. Double. Chiro Cheve. Santiagong Dikit. Yan, at si Ken Almudal at si Jerome Angeles. Maraming salamat, Prof. At Doc. Yes. Wala kayong papamura? Meron, mamaya. Pero magpapasalamat muna kami sa inyo. Salamat po. Salamat po. At kaya binibitin natin ngayon kasi hindi pa natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Advance recording to Pero by next year, 2025, sigurado ako pag may nangyaring key na sa Magkikita tayo lahat politics, ulit. nako, Live. magla-live tayo ulit nito. Sa Zoom, tapos magmumura mo. Nasa kanya-kanyang barko na tayo palabas ng Pilipinas. Mula dito sa dagat. Mula dito sa ilalim ng mga bundok. Tayo din, Na si Trump. Yon, from Joyce, April Yanera. Pamura po sa Joe kung nagbe-birthday Arthur Policarpio. Kay James na German Bisaya accent. Pahirap na hirap. Sina-challenge ka talaga nila ba? Anong pangalan? German, Bisaya. Yan, si... Anong pangalan? Arthur Policarpio. Arthur Carpin!
Putang ina mo dung! Tanay dayo. Nangibabaw yung Bisaya sa German. From Paul As de, in, putang ina mo dung. Cherry on top yung dong eh, no? Inabol eh. from Paul de Los Santos, pamura po ng Chinese kay GB. Si Lena Riza Mercurio. Ano pa kalariya? Lena Riza Mercurio. Lena, ikaw magtanda ka na. Hindi na ako pwede gano'n magmukha dito. Dito na tayo sa Century Park. Dito tama. Dami makakarinig na Chinese dito. Oo, dito Xiao Chua. Ako, Pabulong Chua. Dapat disente lang tayo dito Oo, kasi disente na yung lugar natin. Totoo, dako, desete na. Putangin na mo. Pakimura at bati po kami ng jowa kong Kenneth Olbes na nag-birthday kami noong November 11 at November 18. Tanga, it's been 2 months. Pigilan niyo na yung birthday niyan. From Rejan Carlos, pamura naman po kay Drunken o si James. Si Rejan Carlos. Mate. Hi, Royjan Carlos. Putang ina mo eh. Yeah. Boss Nong, pamura naman si Adrian Ramirez kay Papa Jack, please. Sabi ni Patrick po. Tangina, hugutin ko pa si Papa Jack. Oh, sige. Nakalimutan ko na, putang ina, tanga! Ang lutong. Pamura naman from Australian James, yung ate ko na cool pass na si Leonora May Sarcia. Leonora May Sarcia. What a fucking ugly name. At pamura naman po si Gerald Cruz sa Australian accent sa kanyang dad. Gerald Cruz. Oh, yung dad niya. Your dad is not your real dad. Dahil first kakamatay lang daw nung dad niya. Oh. That's, I'm sorry to say, but it's the Hindi siya truth. talaga nakasulat ng gagawin. But it's the truth. Yeah. Maraming salamat again. Thank you. Walang sawang pagbisita sa amin, Doc and Prof. Maraming salamat sa mga masasamang balitang hinatid nyo sa amin. Putang ina nyo. Happy New Year nga pala. Happy New Year nga pala. Happy New Year. Pa, January pa lang ha. January pa lang. Pucha. Natin si Donald Trump, congratulations. Congratulations, sir. Aking Donald. Uncle, si Uncle, Sa lahat ng mga cool pals at kabobo, salamat sa suporta ninyo. Ako, walang We sawa we yan, never Doc. doubted you, Donald Trump. Mahal na mahal. Matinding magmahal ang cool pals talaga. Yan, Ibang tunay klase. yan. Tunay yan. Talagang tunay tayong mga kabobo. Donald Trump. Donald Trump. Dalawa lang. Bago na ba presidente na? And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.